o relihiyon. Ang gospel salvation, ito'y kaligtasan ho ng kaluluwa natin na sa oras tayo mamatay. Ang kaluluwa natin ay pupunta ng langit. Ito ho yung gospel of salvation. Christ died on the cross. Christ died on the cross. Bakit si Kristo namatay sa cross? Dahil sa kasalanan. Anong pangalan ng iyong asawa, Sister Pao? Pao? Ha? Paulo po, Pastor. Paulo. Paulo po, Pastor. Oh, sige po. Kaya ito, Sir Paulo, ang amin hong trabaho, hindi yung dagdagan ka ng relihiyon. Hindi. Walang kwenta yan. Hindi namin yan hangad. Ang hangad namin, Sir Paulo, pag ikay namatay, ang kaluluwa mo sigurado sa langit. Yan ang aming hangad dito. Kaya si Kristo namatay sa krus dahil sa iyong kaluluwa. Anong gagawin natin? O ito. Ating haba pa ang oras natin? Okay, sige. Ito yan. Ito, Sir Paulo, ha? Sister Pau. Ito yung ating pag-aaral. Pam. Pam. Brother Pau. Ang tao ay mayroong katawan. Yan, katawan natin. Okay, ha? Pansinin niyo. Ang tao mayroong tinatawag na kaluluwa. Ang tao may tinatawag na spirit. Yung kaluluwa pupunta dito. Dito ho papasok si kaluluwa at spirit. Dito ho papasok si spirit at si kaluluwa. Saan pupunta ang kaluluwa? Dalawa ang pupuntahan. Langit at impyerno. Kaya in-invite ka ng iyong asawa, Sir Paulo, kasi gusto niyang malaman yung ating sitwasyon sa buhay. Sinin mo ha, malaman natin kung anong sitwasyon sa buhay. Kasi hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Pero tayo talaga ay mamamatay. Walang nakakaalam. Pero ang katotohanan, mayroon talagang mamamatay. Ngayon, pag namatay ka, Sir Paulo, ang iyong kaluluwa aalis sa iyong katawan, dalawang pupuntahan, langit at impyerno. Iwasan natin ang impyerno, kaya mag-aral tayo ngayon. Siguraduhin natin na pag namatay tayo, gamitin natin ang Bible. Pag namatay tayo, siguraduhin natin ang ating kaluluwa sa langit. Kasi pag hindi mo alam, automatically, sa impyerno pupunta. Kaya ang Diyos nagbigay ng Bible. Babala. Warning sa atin. Ang mahalaga ay itong kaluluwa at spirit. Hindi mahalaga ang katawan. Kasi ang iniligtas ng Diyos ay kaluluwa at espiritu. Basahin natin sa Matthew. Matthew 10:28. May sinabi ang Panginoong Hesus. Matthew chapter 10 verse 28. Do not fear those who kill the body, but are unable to kill the soul, but rather fear him who is able to destroy both soul and body in hell. So, Sir Paulo, mahalaga pa, Sir, ang iyong kaluluwa. Ang sabi ng Panginoong Hesus, huwag mong katakutan ang pumatay ng iyong katawan. Ang katakutan mong pumatay ng iyong kaluluwa sa impyerno.
Tingnan nyo. Mahalaga ang kaluluwa. Ang relihiyon ho, ang saklaw niya, katawan. Pag ikay namatay, wala ka ng relihiyon. Saan pupunta ang iyong kaluluwa? Ang Panginoong Hesus hindi nagtuturo ng relihiyon. Ang itinuro niya, kailangan bago ka mamatay, alam mo ang iyong kaluluwa saan pupunta. Yun ho ang itinuturo ng Panginoong Hesus. Kaya mahalaga ito. Kaluluwa at yung ating katawan ho, para yung bahay ba? Ano? Ang nasasaktan, hindi yung bahay, kundi yung taong nasa loob ng bahay. Ang ating katawan ho, ang nasasaktan, hindi yung katawan mo, Sir Paulo, ang nasasaktan. Ang nasasaktan, yung nasa loob ng iyong katawan. Yung kaluluwa mo, ito yung nagsasalita. Pag umalis yan, Sir Paulo, sa iyong katawan, bangkay ka na. Wala ka ng pakiramdam. Kasi yung nakakaramdam, Sir Paulo, umalis na. Ngayon, pag yan nasa impyerno, nasasaktan yan doon sa impyerno. Nahihirapan yan doon sa impyerno. Ang katawan mo, nasa Campo Santo, bulok na yan eh. Kaya bago tayo mamatay, dapat ang kaluluwa natin secure sa langit. Paano? Paano natin masecure ang ating kaluluwa sa langit? Sa Romans, chapter 6, verse 23, makikita natin kung paano natin masecure yung kaluluwa natin. Sige. Tagalog. Sa Tagalog mo naman. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Okay, Sir Paulo, ang sinabi ng Biblia, ikaw ay makasalanan. Magbabayad ka sa kasalanang nasa iyo. Anong ibabayad? Kamatayan. Ha? Ika'y makasalanan. Babayaran mo yon. Ang ibabayad mo ay kamatayan. Sinabi ng Biblia. Subalit may kaloob ang Diyos. Ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Salvation. Paano maangkin ang buhay na walang hanggan? Tanggapin natin ang Panginoon. Ang kabayaran ng kasalanan, ano? Kamatayan. Ang kaloob ng Diyos ay Buhay Buhay na walang hanggan. ang kabayaran ng kasalanan, maliwanag po ay kamatayan. Kaya Sir Paulo, mamamatay ka. Pero may kaligtasan. Ibinigay ng Diyos, kaligtasan ng iyong kaluluwa sa langit. Sa anong paraan? Tanggapin natin ang Panginoon bilang Panginoon, sarili natin tagapagligtas. At pag tinanggap mo, Sir Paulo, ang Diyos, anong sinabi ng Romans 8:16? Pag tinanggap mo, anong sinasabi ng Romans 8:16? 15. Sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot, datapwat tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukup na dahil dito'y sumisigaw tayo, Aba, Ama. Okay, now, Sir Paulo, pag tinanggap mo ang Diyos, ikaw ay naging anak ng Diyos. Ang sinabi ng Biblia, ikay makasalanan, ikay mamamatay. Kailangan mo ng kaligtasan ng iyong kaluluwa. Hindi ng iyong katawan. Kaluluwa ang pinag-usapan natin dito, Sir Paulo. Papansin mo? Pag tinanggap mo ang Panginoon, sinabi ng Biblia, ikaw ay maging anak ng Diyos. Kailan ka naging anak? Pagsama sa relihiyon mo o pagtanggap kay Kristo? Ulitin ang pagbasa. Dapat malapit doon. Sige.
sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkalipin sa ikatatakot, datapot tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukupkop na dahil dito'y sumisigaw tayo, Aba, Ama. Okay. Pag tinanggap mo ang kaloob, Sir Paulo, ikaw ay naging anak ng Diyos. Pag sinabing anak, ang pinag-usapan po ay relasyon. Magkakaroon ka ng relasyon sa Diyos matapos mo siyang tanggapin, matapos mong aminin na ikay makasalanan, matapos mong malaman na ang kaber ng kasalanan ay kamatayan. Kailangan ay magkakaroon ka ng kaligtasan. Anong kaparaanan ng kaligtasan? Kaparaanan ng pagtanggap. Pag tinanggap mo siya, ikaw ay magiging anak ng Diyos. Pag sinabing anak, ang pinag-usapan natin ay relasyon between you and God. So magkakaroon ka ng relasyon. Paano natin mapatunayan na ikaw nga ay mayroong relasyon sa Diyos matapos mong tanggapin ang Diyos? Paano natin mapatunayan? 8:16. Ang espiritu rin ang nagpapatuo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Pag tinanggap mo, Sir Paulo, ang Diyos, ang sinabi ng Biblia, ang Diyos at ikaw ang nagpatutuo na ikay anak ng Diyos. Kailan mo malalaman na ikay anak ng Diyos? Matapos mo siyang tanggapin, matapos mong aminin na ikaw ay makasalanan, matapos mong malaman na ang kabir ng kasalanan ay kamatayan. Ang ibig sabihin, magkaroon ka ng kaligtasan. Sa anong kaparaanan ng kaligtasan? Pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon, sarili mong tagapagligtas. At nung tinanggap mo siya, sinabi ng Panginoon, ikaw ay kanyang anak. Kaya ito, very simple. Sir Paulo, ang pangangaral ng salita ng Diyos. Very simple. Wala kaming relihiyong itinuturo sa iyo. At ang relihiyon, sa demonyo yan. Hindi yan sa Diyos. Ang itinuturo ng Biblia sa iyo, ikaw ay isang makasalanan, ikaw ay mamamatay, ikaw ay nangangailangan ng kaligtasan, at ang kaligtasan ay sa pamagitan ng pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas. Pag tinanggap mo siya, ikay maging anak ng Diyos. Pag sinabing anak ng Diyos, tagapagmana. Anong mamanahin mo? Langit. Oh. 17. 8:17. At kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung gayon nga, makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo lumuwalhati namang kasama. Okay. So, anong mamanahin mo? Langit. Alin ang magmamana? Kaluluwa mo. Spirit. Kaya yon ang Sir Paulo, ang nais ng iyong asawa na makakadalo ka sa gawain para mapakinggan mo ang aral po ng Bible, hindi aral ng relihiyon. Kaya ngayon, Sir Paulo, willing ka bang tanggapin ang Panginoon bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas? Willing ka bang umamin na ikay makasalanan at ikay mamamatay at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan? Pag willing ka, tayo manalangin at sumunod ka sa panalangin, ito ay panalangin ng pagsisisi. Amen. Okay? Okay, so tayo yumuko. Lahat po tayo yumuko. Pikit natin ating mga mata. Sir Paulo, sumunod ka sa panalangin. Panginoon, Panginoon, narinig ko ang mensahe. narinig ko ang mensahe Mensahe ng kaligtasan. sa iyong kaligtasan. Ako'y makasalanan. O yung makasalanan, Tinatanggap kita natanggap kita bilang Panginoon, ng Panginoon, tagapagligtas ng aking kaluluwa. taas ng aking kaluluwa. Patawarin po ninyo ako
Tawarin niyo po ninyo. Sa pangalan ni Jesus. Pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. So, very simple. Sister Pam. Pam, na ang iyong mahal na asawa ay na nakasama mo at alam niyo po, napakasayang pagmasdan ang mag-asawa na naglilingkod sa Diyos. Magandang pagmasdan ng asawa ay parehas mayroong kaligtasan. Dahil sa panahon ngayon, si Satanas ay nais wasakin ang pamilya. Nais wasakin ang pamilya. Tandaan ho ninyo. Pero pag si Sir Paulo ay ligtas, si Sister Pau ay ligtas, Pam, napakasaya ho ng mga anak. Napakasaya po ng mga anak na lumaki na naglilingkod sa Panginoon. Lumaki na nagpupuri sa Diyos at nakita ng mga anak ang kanilang ama't ina na talagang totoong may Diyos sa puso, hindi sa muso. Napakapalad po ng pamilya. Kasi ngayon, ang mga pamilya ngayon, nagkawatak-watak, nagkahiwalay. Dahil walang Panginoon, ang Panginoon ay nasa bibig, wala ho sa puso. Kaya, ang katotohanan ho sa buhay natin ay alamin ho natin ang kaligtasan na ibinigay ng Diyos po sa atin. Okay, so baka may katanungan si Sister Pam. Magtanong kayo, maging si Sir Paulo. Kung mayroong mga katanungan, ay pwede kayo magtanong. Or else, diyan ho, sa inyo. Sige. Sir, Yes. ngayon pong tumanggap na kay Kristo, ano po ang magiging tungkulin niya Okay. bilang Kristo? Okay. Now, pag ang pagtanggap ni Sir Paulo ay totoo. Kasi mayroon hong dalawang klaseng pagtanggap. Yung totoo at yung hindi. Ang aking halimbawa dyan, kagaya ng dalawang lalaki na nanliligaw sa isang babae. Yung isa ho ay tunay na nagmamahal ng gagaling sa kanyang puso. Yung isa ho ay hindi tunay na nagmamahal sa isang babae. Yung tunay na nagmamahal sa isang babae ay ipinapakita niya ang totoong pagmamahal niya. Kaya inirespeto, iginagalang niya ang babae. Yung isa ay walang respeto. Pag totoo ang pagtanggap ni Sir Paulo, nanggaling sa puso, siya ay maglilingkod sa Diyos. Makikita natin ang pagbabago sa kanyang buhay. Makikita natin ang pagbabago sa kanyang buhay. Kung totoo. Kasi hindi ho porket tumanggap sa Diyos, okay na. Makikita ho natin yung result, yung outcome ng kanyang pagtanggap sa Diyos. Pag nakikita natin, Sister Pam, na siya ay naglilingkod sa Diyos kagaya mo, yun ang indikasyon na si Sir Paulo ay totoo ang pagtanggap niya sa Diyos. Yun ho ang tanong ni Sister Nita. Hindi natin siya pwedeng hahanapan kung anumang mga bagay. Bagkos, kailangang kinikitaan natin siya ng pagbabago sa kanyang buhay at siya'y patuloy na umaten at maglilingkod sa Diyos. Yan ho ang next nating
abangan sa buhay ni Sir Paulo. Kaya patuloy nating turuan. Ha? Patuloy natin turuan. Patuloy natin ipapanalangin. Yan, resulta ng prayer yan eh. Resulta ng prayer yan. Kaya nadala ni Sister Pam yung kanya asawa dyan. Imposible kaya yung lalaki madala mo dyan. Tigas ang ulo ng mga lalaki. Tigas ang ulo ng mga lalaki. Mga babae, okay lang. Ang lalaki, tigas ang ulo niyan. Bakit? Wala namang ulo malambot. Kaya pag nadala mo yung asawa mo diyan, una, mahal ka niya. Amen. Pangalawa, resulta ng prayer. Amen. Kasi pag sinabi ng asawang babae na sumama ka, pag wala yung pagmamahal sa asawa, eh, hindi sasama. Wala yung pakialam. Right. Ngayon, may pagmamahal yan sa asawa, kaya sumama. Pero, kaparaanan ng Diyos yan. Kaparaanan ng Diyos yan. Kaya patuloy natin papanalangin. Na patuloy na lumago at lumalim sa salita ng Diyos. Wala naman tayong trabaho eh. Kung hindi, manalangin lang. Pangalawa, ibahagi ang Gospel of Salvation. Now, ano yung Gospel of Salvation? Makasalanan, mamamatay, at magkaroon ng kaligtasan. Ang alin? Ang kaluluwa. Diba? Yun lang ang trabaho natin eh. Number 1, manalangin. Number 2, ibahagi ang katotohanan ni Kristo, hindi relihiyon. Sa demonyo yan. Kay Satanas yung mga relihiyon na yan. Walang relihiyon sa Diyos. Ang sa Diyos, ikay makasalanan, ikay mamamatay, kailangan mo ng kaligtasan. Walang pwedeng tumanggi dyan. Wala, kahit sino. Ikay makasalanan, tatanggi ka. Ikay mamamatay, tatanggi ka. Kaya itong ipinapangaral namin, hindi pwedeng tanggihan, nino man. Kaya yun po. Ilang taon na si Sir Paulo? 36 po. Tanda ba ako? Kaya, yung mga kaibigan mo, Sir Paulo, ipunin mo. Yung mga kainuman mo. At ating shiran ng Gospel of Salvation. Oh. Papakita mo sa kanila na hindi na alak ang iniinom mo. Okay, so patuloy patuloy tayong mananahan sa katotohanan, maninindigan sa katotohanan. Diyan ho sa Burungan, ina-appreciate ho namin ang inyo pong pagsisikap na maraming mga kaluluwang makapasok sa langit. Hindi ho kayo natigil sa pangunguna ng iyong pastor, Pastor Jan. Kaya, salamat po sa biyaya ho ng Diyos sa buhay po natin. Mamamatay ho tayong lahat. Mamamatay ho. Walang isa sa ating hindi mamamatay. At bago sumapit po ang kamatayan, dapat po sinisigurado natin ang ating kaluluwa sa langit. Kasi ang impyerno ho'y apoy. Ang impyerno ho ay apoy. O ano pa mga tanong? Hindi lang sa Burungan. Meron pa tayong oras. May 10 minutes pa. Si Brother Rene wala. Okay. Nandito po, Pastor. Yung Pastor. Ngayong tumanggap na si
Sir Paulo sa Panginoon bilang kanyang tagapagligtas, hindi na ba siya, sigurado na ba siya sa kanyang kaligtasan hanggang sa walang hanggan? Okay, so magandang tanong. Ang nakakaalam kasi ng kaligtasan, Diyos at si Sir Paulo. Yan nga, like kong sinasabi na pag totoo ang kaligtasan na natanggap niya nung tinanggap niya ang Panginoon kanina, magkakaroon po yan ng pananampalataya sa puso. Ilalagay ng Diyos ang pananampalataya diyan sa puso niya para maintindihan niya ang Diyos, maintindihan niya ang kaligtasan, maintindihan niya ang pangangaral. At yun hong pananampalataya na inilagay ng Diyos sa puso niya, may kaakibat, naka-built-in, nagawa, may pagbabago. Kung totoo yung pananampalatayang ibinigay ng Diyos sa kanyang puso, at nung tinanggap niya ang Panginoon bilang Panginoon sarili niyang tagapagligtas, may kaakibat po na gawa. Kasi walang ligtas na hindi nagbabago ang buhay. Sa patuloy niya ng pag-atin, kasama kanyang pamilya, yun ay indikasyon na siya ho ay mayroong tunay na kaugnayan at kaligtasan kay Kristo. Ngayon, hindi ho natin makakitaan na siya ay totoo ang kanyang pagtanggap sa Panginoon unless siya ay patuloy na kasama ng kanyang asawa at maglilingkod sa Panginoon habang sila ay nabubuhay. Yan ho ang kasagutan ho sa inyong tanong. Kaya kailangan nating abangan kasi mayroon hong 4 na puso. Hey! May 4 na puso. Doon ho sa parables ng Panginoong Hesus. Parables of the sower. Yung paghahasik ng binhi. Kaligtasan ho ang inahasik natin. Unang puso, no response. Pangalawang puso, emotional response. Pantatlong puso, worldly response. Pang-4, fruitful response. Yun yung totoo, pang-4 na puso. Si Sir Paulo, may isang puso. Pero yung puso niya, naglalaman ng 4 ng kaparaanan ng pagtanggap sa Diyos. Kaya yung pang-4, kung yan ay totoo, ay magkakaroon ng bunga. Ang tawag dyan ay fruitful response. Kaya maglilingkod dyan at maglilingkod sa Diyos hanggang kamatayan. Yun ho ang ibig sabihin. Hindi kasi porket tumanggap na, sasabihin natin ligtas na. Kamangmangan ho yun. Kalukuhan ho yun. Pagtuturo na yun. Ang kaligtasan may bunga. Ang bunga ay mabuting gawa. Ang mabuting gawa, resulta ng kaligtasan na tanggap kay Kristo. Ang mabuting gawa, hindi nakapagligtas. Ang mabuting gawa, outcome, resulta ng kaligtasan. Yan ho ang itinuturo ng Bible. Kasi kung lahat ng tao ay tumanggap ay ligtas, sa dami ko nang napatanggap ng mga tao, ay sana ligtas lahat yun. Wala. Butit may 10 ligtas. Yun ho. Yun ho ang kasagutan. Kaya abangan natin ang buhay ni Sir Paulo. Kung totoo ang kanyang pagtanggap o hindi totoo ang kanyang pagtanggap sa Diyos. Okay? So yan ho.